sino magde-decide ng legal? Edi yung yung Supreme Court. Alam mo, di ba sinabi ko na sa inyo before na we're watching high politics. Ito na talaga yung sagupaan girl, sagupaang bonggang-bongga. Nakikita, I don't know what's working behind the scene, but this is very elegantly executed, Di ba? Na parang, si Inday ba? Inday, are you the brains behind this? Because if you're the brains behind this, bakla, ikaw ang bakla ng taon. I think kasi, ang hindi maintindihan kasi, hindi kasi maintindihan ni Risa yung tanong. Si Risa kasi, yung kaklase mo na ayaw magpatalo. Oo. Na, Bex, let it go. Parang ganon. Na parang, nag-post pa siya today na, eto, nakakita ko, ito. Constitutional issue Kasi parang GMO yung mga question dito, application of precautionary rule. Hindi siya constitutional issue. Hindi siya constitutional issue. Saka yan talaga, very sensitive yan to facts. Kasi nga, GMO. Tapos mga insurance kinembot pa Oo. Ayun. So, sort out pag interpretation of the Constitution, mga bakla kayo ng taon, hindi na yan. It's si Risa, give it up. So, nevertheless, isa lang naman yung parang main issue ng kanilang pinag-uusapan, and that is kung na-violate ba ng impeachment, kung yung meron ba tayong valid impeachment complaint na pinag-uusapan. Ayun. Doon nakasentro yung discussion nung August 6 Ayan. Anyway, nandito na si Cosmological Woman of the Universe. Hello, Sasper. Wow, kagalang-galang. Alam mo naman, because alam mo naman, para naman galang tayo ng mga legal luminaries and mga first-rate scholars. Kayo rin naman kasi. Kaya tayo nalalait dahil hindi tayo mga mukhang kagalang-galang. True, kailangan magkwelyo. Ganyan, button down. Para magrespetuhin tayo ng mga ng mga legal luminaries at ng mga first-rate scholars. Kasi kayo mga DDS wala sa inyong mga first-rate scholar. Pero sa inyo, kasi kayo, double did kasi kayo. Sabi ni Sluggy, Miss Joey, I read in my FB feed that this was actually the play all along. Not to have it totally dismissed, but rather set aside, which defies immediately executory by the SC. Wala na, archive na siya. Archive na siya. Oo. Ang tawag dito, pag archive kasi, ibig sabihin... Hindi mo kasi siya nga madidismiss kasi nga wala nga valid impeachment complaint. Kaya siya in-archive. Yun yung sinabi ni Cayetano na i-dismiss natin? Wala. Void ab initio nga. So, kasi pag nag-vote ka to dismiss it, ibig sabihin, it is implied that it was valid. That's why you dismissed it. Nagigets nyo ba? Pagka naman kasi lack of jurisdiction, you can dismiss it you can still dismiss it, but if the ground is lack of jurisdiction, it would never put into submission na valid yung complaint kasi jurisdiction yung issue. But anyway, in order to accommodate yung... Di ba yung pinagtatalunan nga nila na hindi natin siya pwede i-dismiss kasi hindi tayo nakakonvene as impeachment court. Impeachment court, oo. Yun yung... Kaya nga siya in-archive. Kasi nga, hindi naman sila impeachment court. Kasi pag nag-convene pa sila as impeachment court, bakla pwede pang ma-invite ang
prosecutors to argue. Hahaba pa siya. Correct. Ayun, ang pinagtatalunan lang naman kasi dyan is to execute the decision. Kasi immediately executory decision ng Supreme Court eh. So since the Supreme Court said there's no valid impeachment complaint, halt na! Halt! Put the entire process in halt. Yun na dapat yung gagawin. So ngayon, since actually maganda yung ginawa ni Alan Peter Cayetano. Kasi nga, sabi ni Senator Alan, oo, sige, kasi medyo iffy yung dismiss the case. So we have to find a language that will accommodate yung, kumbaga, deads na yung impeachment na yan, but because they are trying to argue that it is not yet final and executory, which is, by the way, is a matter of time, It's a matter of time. Kasi the mere fact na nag-acknowledge yung Supreme Court na, meron kaming MR na na-receive, pero take note final and executory yung decision namin. Ganun, ibig sabihin, walang nakitang reason si Supreme Court at the onset na final yung MR that would change their mind. Na-gets nyo? So, ibig sabihin, kumbaga, parang talaga to, malaki talaga yung chance na hindi na talaga madi-disturb yung decision ng Supreme Court. But of course, na may meloso po itong minority na sinasabi nila, it's improbable but it doesn't mean it's impossible. Ganon. Yung namimiloso po na lang sila. Sige. Para just to accommodate your slight possibility na maaari pang magbago ang desisyon ng Supreme Court, i-archive na lang natin. So, ang effect kasi nung pag-archive, dahil ang purpose naman nito dito sa Senate, nung pag-archive nitong action na ito, nitong issue na ito, it's really more of, nakalak na yan dun sa baul. Pag in-archive natin yan, ibig sabihin, nakalak na yan dun sa baul. So pag naka-archive yan, hindi mo yan pwedeng buksan unless you're going to give us a reason para i-revive yan. Ganon. So, ibig sabihin, kung hindi naman sila, kung kunwari in the future, magkakaroon ng, kunwari nangyari yung sinasabi nilang, babaligtad yung SC, ganon. And then at that point, dun lang natin ilalabas yan doon sa nakalak na baul. Ganon. Yun. So, yung nagsasabi na na parang it is a ploy, emerald. Actually, it's really more of, it's a decision that would bring everyone to an agreement. Yun? Consensus yun. Yun yung consensus doon. Para ma-accommodate mo yung minority, para hindi na rin mag-pushback yung minority ng bonggang-bongga. Kasi, sige, hindi siya final and executory. Sige, hindi natin i-dismiss kasi nanggagalaiti kayo sa dismissal eh. I-archive natin. So, if we archive it, it is already dead unless it's going to pull off a Lazarus moment. Ang hirap ng Lazarus moment, Diba? Yung kay Lazarus, diba? It required Jesus Christ to be there para mabuhay yung patay. Ayun. So, ayun. Sabihin na natin na highly improbable na mabuhay yung patay doon sa impeachment. Pero, girl, kailangan mo ng Jesus Christ moment doon para mabuhay yung impeachment. Girl, mahirap yan kasi pili ko talaga gusto nilang takutin yung mga Supreme Court justices kaya pinapahaba pa eh. Oo. Kaso, yan, syempre tatakutin pa nila yan. Syempre malaking, or pwedeng bayaran, takutin, alam mo yun na eksena. Pero kasi nga, I think, remember, impeachment is quasi-political, quasi-legal. Syempre, pag nag-impeachment trial na yan, both of that, the legal and the political, will be decided by the Senate. Kasi hindi pa ka nag-impeachment trial, di ba? So ngayon, dahil hindi pa nag-umpisa ang impeachment trial, sino magde-decide ng legal?
yung Supreme Court. Alam mo, di ba sinabi ko na sa inyo before na we're watching high politics. Ito na talaga yung sagupaan girl, sagupaang bonggang-bongga. Nakikita, I don't know what's working behind the scene, but this is very elegantly executed, Diba? Na parang, si Inday ba? Inday, are you the brains behind this? Because if you're the brains behind this, ikaw bakla ng taon. Whoever is behind this strategy, girl, you just, or maybe it could just be spontaneous na everything just coalesce to the right place and at the right time. Pwede rin yan. The stars align. Pwede rin stars align. Kasi nga, ano bang ginawa ni Inday? Wala namang ginawa si Inday kundi maging fresh. Hindi ba? Oo. True. Parang hindi nagplano si Inday kasi hindi siya mukhang haggard. Kasi kung ikaw bakla may impeach. Di ba parang wala lang siyang pakialam doon si impeach nyo. Bahala na kayo dyan. She's so sure yung legal foundation ng kanyang kaso, she's so sure. Kumbaga kung ang labanan ay legal at syempre sa Supreme Court mangyayari yun, very confident siya dyan ever since. And I'm very confident too. I think so. Kasi kung si Inday, kasi aminin nyo, pag dehado ka, ang gagawin mo makikipag-negotiate kayo. Pag alam mo may ginawa kang mali, makikipag-negotiate ka pa na, ganito. Di ba? Aminin nyo yan, mga bakla kayo ng taon. Hindi ba? Di ba? If you're a bit of a guilty, magkakaroon ka pa dyan ng negotiation. O sige na, ganito na lang, mananahimik na ako, ganyan, ganito ba? Pero si bakla talagang inilaban niya hanggang dulo, no? Wala siyang pakialam bakla. Can you imagine niya? Ilang taon na yung yung Mary Grace Piato since 2023 pa yung mga bakla. 3 taon! Bakla 3 taon. Kasi di ba sinabi ko na sa'yo, Joey, they have nothing about Inday. And that's what we should be proud of. Kasi kung marami yung bakla, naglabasan na yan. At 3 years, ang issue mo pa rin, confi? Tapos Mary Grace Piatos, tapos wala namang sinabi yung COA. So, minamadali lang talaga nila. Kasi nga, gahol na sila sa oras. Kasi, a lot of things can happen from August to February. Siyempre, baka alam namang ulit-ulitin mo yung confidential ban from August to February. Parang napagod din mga tao. Yung kay Binay nga, napagod na yung mga tao. Aminin nyo yung kay Binay nga, mas malalayo. May mga mansyon, parang ilang bilyong halaga. Napagod din yung mga tao. Ito nga si Joey, boboto raw niya si Binay kung hindi tumakbo si PRRD. Kasi brad ko yun si Binay. Hindi ba? Aminin ninyo yan. Sino iboboto nyo yun? Sino iboboto nyo noong 2016 kung hindi tumakbo si PRRD? Maging maging prangka tayo. Ako, I think I would go for Binay because of kasi tumira ako na Makati So, kayo, sino sa tingin nyo? Ako talaga, I think my number 2 then was Binay. Diba? Oo. Siya talaga Kayo, sino? Binay din, diba? Aminin ninyo, mga bakla kayo ng taon. Diba? Kasi lumaki ako na Makati And, naging kapitbahay ko pa yung mga Binay sa Makati. Hello, hindi nyo alam kapitbahay ko kayo, mga Binay sa San Antonio Village. Charot. Kunwa, kape, diba? Miriam? Hindi ko kasi kinonsider si Miriam dahil may cancer si Miriam. Oo, ako rin. Tapos vice president niya na si Bongbong. Sabi ko, takina pag nanalo to si Miriam at si Bongbong, tapos si Miriam yung nanalo, tapos naging vice president si Bongbong. Can you imagine ang papalit sa kanya si Bongbong? Si Bongbong. Lalo pa ba Noon pa lang presidente na natin siya, 2016 pa lang. Oo. Diba? Ako talaga Binay ako noon, Binay. Si Miriam kasi may cancer kaya hindi ko na siya kinonsider. Pero Binay ako noon. Sabi ni Bolero PRRD, you're not following instruction.
Bolero. Sabi ko, kung hindi tumakbo si PRRD, sino iboboto nyo nun? So, ako talaga nun si Binay. Pero yun nga, di ba? Pero kung wala si PRRD sa eksena. Ay, sandali. Supreme Court slams Risa Ontiveros. Hala, uy! The art of making enemies. Reverse, hindi naman siya unanimously reversed. Ayan. Okay? I think kasi ang hindi kasi maintindihan ni Risa yung tanong. Si Risa kasi yung kaklase mo na ayaw magpatalo. Oo. Na Bex, let it go. Parang ganon. Na parang alam mo, nag-post pa siya today na, eto, nakakita ko, ito. Nag-post pa siya ng ganun na, teka. Ang hindi niya maintindihan kasi, ano siya, yung, ayan, natatawa nga ako, sabi ko, ano ba naman to si Risa? Parang, let it go, Bex. Meron pa siyang post na na-reverse na ba ng SCN ba nga sarili nila sa original na unanimous decision nila? Yes na yes. Hindi totoo na never ito nangyari. Isang halimbawa ang BT Talong case. Look it up po. Ayan. Bakla! Let it go! Ayaw magpatalo. Diyos ko. Parang, Bex, tama na. Hindi mo na nga na-raise during the plenary. BT Talong, Supreme Court. BT Talong. Ano yung BT Talong? Anong GR number? Ito, 209271. GR 27279 271. Supreme Court. Ha? Wala naman 270? 209 209-271. Teka, ito. Ito. 209-271. BT Talong. Okay. So, ang sabi niya, 2015 December, yun yung original na case. So, ito yung original na case, December 8, 2015. So, dito sa decision na to, tingnan natin. Okay. No, unofficial leave, no part, Hardelesa. So, ano yung mother case nito? Ano yung mother? No part prior inhibition, unofficial leave. So, 1, 2... Ano yung mother case? December? Hardelesa part. Hindi, ito yung original na case. Ito, en banc decision. Ito yung original case. Tapos yung pangalawa niya is, okay. Ano yung original? July 2016 yung reversal. July 2016. So, ni-reverse ng en banc yung kanila? July 2016. The July 2016 daw. The proceedings before the court denied CA. The court's ruling. The court yan sumusyon, court's ruling. Tapos, eto, noong 2016, ni-reverse daw unanimously. Ayan. So, ito, ayan yung sinabi niya. Hindi, ang inaano ko yung mother case. Ano yung 2015 yung mother case.
Sila rin? Ha? Sila rin? Or division yun? NBank rin yun. NBank rin yun. Assailing, bakla. Ito yung which appeal ito yung mother case. Ito. Ayan, 2015. December 2015. So, same GR number. Ito yung December 8, 2015. So, pag ito if we're going to look at the, ayan. So, ito yung mga, NBank decision. So, ito yung boto. Ito yung, hindi siya unanimous. Tapos, ayan, NBank hindi siya unanimous, yung una. Tingnan mo, balik ka. Maraming nag-took no part eh. Naka-leave, Hindi, tingnan mo yung balik ka dun sa kanina. Ayan, isa no part, nag-inhibit si Carpio J, on official leave si Brion, si Hardy Lesa took no part. So, unanimous siya. Pero what is the case about? Greenpeace, ano bang issue nito? Court of Appeals naman yung sinet aside eh. Hindi, yun yung subject nitong NBank decision na to. Yeah, decision pero iba yun, girl. Ibang different species naman yun, girl. Yung inaano ni Risa. Ito ang kaso nito, this is about constitutional issue. Tingnan natin yung issue dito. Ano siya? May kaso siya from the lower courts. Consolidated. Kaya nga siya nag-CA eh. Petitioner's reply. Nag-CA from the CA. Ang layo nito, girl. Ang layo. Application of the law and the environmental impact. Hindi siya evidence of the damages or damage. Oo. Hindi siya constitutional issue. Kasi galing to ng CA. Oo. Precautionary principle. Galing to ng CA. Kasi ang tinatanong nga ni Marcoleta, constitutional issue ba yan? Oo. Kasi question. Mahirap na yung NBank nag-resolve ng constitutional issue tapos babaguhin mo, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng stability ng... Correct. Gamit nyo ang logo ng Office of the Vice President. Joel! Asan yung proof mo, Joel? Meron na kay Sir Edwin Yamora. Ang mahirap sa inyo, nagpapanggap kayo. Puro kayo Duterte, pero binabalahura nyo ang si Kitty Duterte, di ba? Huwag mo kayo bababa. Channel mo to? Ibaba mo na yan, Joey. Hindi nyo na ba alam yung kalagayan ni Tatay Digong, walang dalaw, tapos masaya pa kayo? Ibaba mo na yan. Huwag mo kayo ibaba. Bakit? Channel mo to? Ibaba mo na yan, Joey. Bakit nyo ako ibababa? Joey, ibaba mo na yan. Joel. Diyos ko. Una-una, Joel. Ano yan? Ano ba yan? Bigla. Ang ganda na ng usapan. Ang ganda na ng usapan. Diyos ko, ano ba yan? Una-una, Joel. Maraming wine din sa baba. Nagkasing kami na. Joel. Una-una, Joel. Wala na wine, kuya. Okay, wait lang, guys. Unang-una, Joel, pakinggan mo to ng maigi, okay? Ikaw ang balahura. Kasi unang-una, ikaw yung umakyat. Pagkatapos ikaw yung hijack ng live, nakapila pa si DDS Verse at saka si Blackheart. Pagkatapos, may sasabihin ako mabilis lang. And then, you were spitting na, hindi binabalahura mo. Anong binalahura si Hanilet at saka si Kitty? Okay? Hanilet and Kitty are both mistaken. They are starting to become political liability. Anong pambabalahura dyan? Both of them are starting to be political liability.
O anong pamapalahura doon? Anong papel ni Hanilet at saka ni Kitty sa political stand ko at sa political advocacy ko? Diyos ko, edi kung kayo nakasentro kay Hanilet at saka kay Kitty yung mga politika ninyo, edi kayo lang yun, wag niyo akong idamay. Wala silang ambag sa politika ko. Okay? Ngayon, if I say that the two of them are becoming political liability, hindi yun pambabalahura. Wag kayong epal dyan. O pagkatapos, bakit kayo ganito? Bakit kayo ganito? I'm asking you proof. Asan yung proof ninyo? Bakit ay Diyos ko! Bakit ay naging bigyang issue si Baliwang puta. Bakit ay naging issue bigla yung si Kitty saka si Hanilet? My God. Para move on na dyan. Move on na dun sa issue na yan. Issue nilang pag And I am not going to change any of my anything that I said about it. Okay, both of them are mistaken. Pagka mistaken sila, ibig sabihin forever na silang mistaken. No! They can still correct themselves. Pang chismis bukas. Ayan. Ewan ko, ano ba? Parang, Parang, ano yun? Sino ba yung... Umiwilang ako. Nakaiba yung Madam Pinay. Parang, Oo. Parang napainom ako agad ng maraming wine. Nagulat ako. Bigla ako nauhaw. na parang, anong problema nito? Oo nga eh. Tapos sabi niya, hindi mo raw to page, hindi mo page. Ba't mo siya pinabababa? Hindi ba? Ano ba? Nakakaloka yung ganyan talaga sa maraming grupo talaga. May mga French. May mga French talaga na bigla na lang ang ayos ang usapan. Tapos sa issue nyo, parang bakit yung issue? Ang ganda-ganda na ng issue dito. Pinag-uusapan yung si Risa na yung pinag-uusapan namin dito eh. Pinag-uusapan namin si Vice si VP. Oo, yung mga kabanata, eksena. Parang kaya naman ngayon kini-criticize si Hanilet sa si Kitty. Wala naman. Saka hindi naman masama yung sinabi ni Joey nun, diba? Parang layo. Si PRRD nakikinig kay Mother Dragon. Si PRRD na nga nagsabi na i-criticize nyo ako or kahit yung mga anak ko kung nagkamali sila. Kahit murahin nyo pa kami. Tapos, bakit, kaloka? Bakit na hurt kayo? So, kay Hanilet? Ano ba kayo? Kapamilya? Bakit biglang naging reyna ng mga, reyna ng Bakit bigla kayo? Si Kitty, Diyos ko. Bakit kayo biglang kapamilya ang eksena? Yung mga yung mga sina Bastinga, hindi nga nagagalit sa pagkinikrit. Bakit dapat kayo yung magalit? Sensitive. Bakit yung binababoy Paano binababoy? Ewan ko sa inyo. Hindi, alam mo ano yan. Ba't mas affected pa sila? Bakit mas affected kayo kaysa dun sa pamilya? Hindi, alam mo, ang nakakaloka kasi niyan, kasi pinag-usapan na yan before, di ba? Talaga alam mo, may mga comment na nangyari na sinabihan lang naman sana hindi na lang ginawa ni Kitty sa ni Hanilet yung nagpa-interview kay Maharlika. Tapos dinamay-damay pa yung salamat PRRD book, ganyan, na parang hindi naman nila alam yung storya, ganyan, na ang nakakaloka kasi noon, bakit kayo eksena ngayon? Bakit ngayon? Kasi nga, di ba, bakit eksena ka ngayon, madam? Saka princess. Bakit eksena kayo ngayon? Inuusapan na eh. Bakit naman nung panahon nung panahon na presidente yung padre de pamilya, hindi ba kayo eksena? Ngayon, bakit eksena daw?
Bakit eksena kayo ngayon? Ngayong nakakulong. Na parang, bakit itong mga minions itong mga taong ito na minions ng alam na natin kung sino. Parang gusto niyo parang lagi, ay, nagka-curtsy ang lahat. Bakit? Mga Duterte nga, si PRRD nga, sila Inday nga. Ayaw wala nga silang pakialam na criticize sila Diba? Gusto lang nila yung Miss Joey i-circle back doon sa Nakakaloka pa yung bakit yung ginagamit ang logo ng OVP, mga bakla. Bakit kayo nagagalit? Bakit hindi yung OVP? Kung totoo man yan, bakit? Alam mo si Inday, mahilig yung magkaroon ng announcement. Please stop using me ganito, ganyan. Bakit kayo yung bakit kayo yung eksena? Alam mo marami ganyan talaga sa maraming grupo, maraming fringe. So, in a lot of group, may mga fringe talaga, mga 10% niya na hindi mo maintindihan yung pagkarabid. Na, parang, bakit ganyan kayo karabid, bakla? Bakit? Anong eksena? Tanggapin niyo na lamang ang katotohanan na marami talagang ganyan. Ako, pag sobrang rabid, binablock ko na lang sa page ko. Kasi, nakagulat lang kasi kasi ma-off yung majority ng followers mo na bakit saka ang gagawin pa niya maghahasik lang talaga sila ng lagim ganyan kasi talagang wala lang talaga silang magawa. Kita mo yung Joel. Kasi ano yan girl, that discussion is smooth and academic. Ang inaano natin dito is constitutional issue. Is there any constitutional issue that has been unanimously decided and banked, and then reversed again and banked? Wala na yan. The impeachment is it's not the same. It's not the same. Apples and oranges. Diyos ko, Lord, ikukumpara mo yung acquisition ng agri-biotech applications sa issue ng constitutional issue. Yeah, it's not unheard of. Yeah, in the realm of possibility. But the thing is, we're talking about a constitutional issue. Diyos ko naman. Ang hilig talaga mga kakamping kumuha ng ng outlier. Tapos ang gagawin nila, merong outlier. Yeah, bakla. Yung outlier na yan. Paano nag-arrive yung outlier na yan? Ano yung niya? Ano yung kaso na yan? Ayaw niya tumigil. Ayan, 50 minutes ago, nag-post pa si bakla. Madam, tama na. Diyos ko. Wala naman, sabi niya, the most important thing is to correct it. Ang talaga ni Risa, Bex, wala namang ikaw, hindi ka ba, inaano ni Risa, walang immune from error. O di hindi ka rin immune from error. Oo. So, bakit kami maniniwala sa'yo? Yun yung pinaka si APC at si Inday ay nag-away yan before. Di ba tinarayan niya ni Inday before? Opo. Kaya na naiiyak ako kasi parang, can you imagine na si Justice Midas Marquez nakabanggaan niya ni Inday before nung panahon ni PRRD. Pero si Justice Midas Marquez bumoto siya dun sa sa ponente ni Leonen, si Leonen. LP appointee yan. Talagang yan ang pinaka-woke na judge. Pero siya nagsulat ng ponente at yung ponente niya talaga, pak! Ganon. Sabi ko, I think yung sinabi ni Justice Leonen, yung pinaka dun alam naman natin, yung parang, kung babaklain natin yung sinabi ni Justice Leonen, ibig sabihin nun ay, ako makapagsabi mismo, si Sas walang gana sa pera, si Joey ayaw din sa pera, ako lang mahilig sa pera. Well, kung bibigyan mo naman ako Dariap, di na makita pipigilan. Kasi yung galing direct, okay lang sa akin. Galing kayo, direct Dariap, will accept. Galing kay Daryl Yap, basta Daryl Yap, I will accept it. Umamin ka, Daryl Yap, ikaw ang sumulat ng katarantaduhang speech. Senator Ivy. Pero anong currency? Baklang bakla.
It can only come from you. It can only come from you, Daryl Yap, or from Juliana. Maraming salamat. Thank you, Cassie. Pero yun ang sinasabi ko nga, di ba? We're watching the unfolding of Inday. Ako kasi, for me, dapat yung pagdaanan to eh. Kasi walang experience Inday sa national, and aminin na natin lahat na si Inday ay anak ng politician, anak ng mayor, hindi naman siya nakaranas ng hirap sa, hindi siya nakaranas ng opposition, ng pushback. Hindi siya nakaranas ng pushback, parang everything was handed down to her. Pareho nga sila ni BBM. Alam mo yun? Nakaranas siya ng pushback. Yun nga lang kasi, kumbaga, parang hindi challenging kasi nga syempre dahil because of the political capital handed down by the father, yung mga ganyan. Well, si BBM nakaranas ng pushback kasi si BBM nakaranas ng pushback dahil napatanggal kay sa Malacanang, may revolution against you. Pero dito natin makikita talaga yung difference ng tao on how suffering actually molds you. Kay BBM, he was given a chance by life to be molded by suffering. Kaso, parang hindi siya nakagraduate. Hindi siya nakagraduate. Alam niyo yung mga ganang tao na, tangina, di ba dapat pag nakaranas ka ng suffering sa buhay mo, talagang bumonggang-bonggang, super bongga ka na. Alam mo yun, you should have been transformed into something like a lotus flower, ganyan. Lotus flower. Pero ito kay BP Inday, we will wait and see. Sana BP Inday will not waste this suffering. You know? She shouldn't waste this suffering. Na pag dumating ang panahon, well, di ba sabi nga nila, no? Someday, this suffering will be helpful to you. Ngayon, sana itong nangyari sa kanyang ito, gamitin niyang sa tama ito pagdating ng panahon. Hindi katulad nitong si Kuya na akala natin na siya ay hinubog na ng panahon at ng paghihirap. Puta ka! Totoo. Sa pinagdaanan ng pamilya mo, ito, hindi ka naging lotus flower. Naging ano ka, naging coca plant. Stop to see actually, Sarah. Spirit ng very strong, but wisdom. That is wisdom, correct. Oh? That is the fruit of suffering, wisdom. Alam mo yun? Correct. Kasi can you imagine kung si Sarah, naging presidente siya kagad after ng tatay niya. So parang hilaw. Yes, opo. Pero ngayon si Sarah, diamond na si bakla. Ay, talaga naman. Kinikilabutan ako sa statement mo. Binaboy na siya ng all the forces, all the powerful forces in the Philippines. And of course, hindi natin maiwasan na kasama din dyan ng Amerika sa gusto mong pabagsak sa mga Duterte. Yes. Ngayon si Sarah, kaya nga unfolding na siya eh. Ganyan. Parang siyang lotus flower. Parang siyang Phoenix. Yes, di bakla. Yes. Actually, hindi siya bigay daw ng OFW sa I think sa Dubai na nagtatrabaho sa cosmetic. Si San Aimee, tester yung lipstick niya? Binigyan siya ng tester na lipstick. Naalala ko. Sabi ko, ang ganda naman yan. Sabi ko, ang ganda naman yung lipstick mo, Aimee. Aimee talaga tawag ko, di ba? Para kami. Parang, Aimee, tinawag na kitang tarantadas, we're past titles. Charot. Aminin mo, sobrang tarantada talaga ng speech ni Aimee. Talagang, kinabog niya ako talaga dun to the max. Constitutional issue eh. Kasi parang GMO yung mga question dito, application of precautionary rule. Hindi siya constitutional issue. Hindi siya constitutional issue. Saka yan talaga, very sensitive yan to facts. Kasi nga, GMO. GMO tapos mga insurance kinembot pa eh.
Oo. Ayun. So, sort out nila, no? Pag interpretation of the Constitution, mga bakla kayo ng taon, hindi na yan. It's si Risa, give it up.